Buti pa yung mga tao, binebenta na ako ng Charmy. Kaya nga Kaya ang sarili ko, hindi ko pa... Hindi pa yung napapanotoryo, bakit niyo binibenta agad? At tawag-tawa sa mga... Tanda, may isang bagay na ikababahala ko dito, no? Hello sa inyo mga ka-stores. Welcome back sa isa namang content na... Ano to? Ba't lumabas to? Huh? Teka lang. Pakita mo yung market. Ano to? Charmaine? 20 each? Di ba dapat orange yan? Or tangerine? But Charmaine? Okay, mga stories. So, for the context ng mga, so, sa, itong, galing ito sa, itong sa, natin, no, sa viral, no, sa Phil Starlight, no. Itong viral kasi itong, galing ito kay Baet. Kay Baet. Na nagsimula sa joke ng isang orange na nagrereklamo sa pangalan niya, no. Ang punto niya, no, bakit orange ang pangalan gayon parang hindi naman pinag-isipan, okay? Para bang ang kulay ginawang pangalan, di ba? Wala naman mas creative parang. Nang tanongin ko siya, bakit kung anong gusto niya ipili, sagot niya Charmaine, no? At ito, panoorin natin yung nito, yung video na to, no? Ito ganito kay Baet, ito to. Ito mga stars, ito. Hello, ano to? Hindi pa yung napapanotoryo, bakit niyo binibenta agad? Nilalakad pa ang mga papers ni Charmaine. Huwag ninyo pangunahan yung prutas. Hindi magandang biro yan. Oo, hindi pa yan. Orange pa yan. Baguhin nyo yan. Hindi magandang biro yan. Ngayon, panoorin natin yung part 2 nito, yung, ito yung ginawa niya, gumawa na lang siya ng skit para dito. So, galing mo, galing mo, creative talaga to si Bite. Ito yung isa naman. O Mare, kamusta na? Pwede na ba kitang tawagin na Charmaine? Napalitan na ba yan? Napanotaryo na? O, ito na nga nangyari, Mare. O ano yan? O, dinagali ako sa PSA. Pumila ka doon. Oo, pumila ako doon. O tapos, ano nangyari? Ay, malaman ko kailangan pala ng abogado niya. Ay, hala. Akala ko pa naman pag pumila doon pwede nang palitan. Madami palang proseso yan. Nakakaloka naman. Hayaan mo na lang, Charmaine. At saka ito, paano nakakaloka doon? Paano yan? Nakita ko doon si Vanessa. May kasama abogado. Vanessa na. Nauna pa siya sa akin nagpanotaryo. Hindi naman magandang biro yan. Ako nakain. Sino ba yung Vanessa na Pala yun? yan siya sa usapan natin. Pero in fairness, ang dami nakakakilala sa'yo Kilala ka na sa palengke bilang si Charmaine. Ay, oo. Nakita ko rin yun. Nakakatuwa nga eh. Buti pa yung mga tao, binebenta na ako ng Charmaine. Kaya nga Kaya ang sarili ko, hindi ko pa matawag na Charmaine. Kasi wala pa talaga. Hindi pa ako napapanotaryo. hayaan mo na lang. Darating din ang araw mapapanotaryo mo yan. Manana pa mga kumari ng abogado dyan. Baka naman may kilala ka. Magtanong tayo sa kabilang O puno. tara na, sumama ako dali. Sino ba si Vanessa? Ano ba yun? Teka na hanapin na sino sa Vanessa yan. Okay. Okay, gets ko na. Sino ba si Vanessa? Bakit? Ngayon, panoorin natin yung ito yung kausap daw si abogado daw. Gumawa na siya abogado. Ito. Mare, may magandang balita ako. May nahanap na akong isa. Ha? May nahanap ka na? Meron naman. O nasaan? On the way pa lang. Ay, ano pala siya, Hi! Ano yon? Bakit niya ako pinatawag? Ay, ano ba yan? Hindi naman yan yung hinahanap ko. Ano ba yun? Ang sabi ko, abogado, hindi abogado. Ay, ganun ba? Mare, hindi ka nakikinig. Hindi yan yun. Anong problema mo sa akin? Mare, wag mo na patulan, Mare. Ay, hindi, Mare, parang may problema eh. Ay, hindi naman sa ganun. Ang akin lang naman, ang hinahanap namin kasi talaga, abogado, hindi avocado. Ay, so parang kasalanan ko pa. Nananahimik ako sa puno, tapos inabalan niyo ako. Mare, hayaan mo na lang. Ay, hindi, Mare, papatulang ko yan, sinasabi ko sa'yo. Ay, wag naman. Parang may problema yung kasama mo na yan. Eto na nga, problemado kasi talaga yan, kaya siya nagkakaganyan. Pasensya ka na, ha? Huwag kayo mag-away. Oy, bakit ba kasi kayo naghahanap ng abogado? O, ito na nga, kaya nga kami naghahanap ng abogado kasi magpapanotaryo ako. Oo. O, di ba ang pangalan ko, Orange? O tapos, Notaryo. Charmaine.
Actually, hindi lang naman kayo ang problemado dito eh. Ay, ganun ba? O ano ba problema mo? Ay, ayun na nga. Pareho lang naman pala tayo ng problema. Ayoko ng ganitong pangalan. Parang hindi pinag-isipan. O, katulad niya, pinagkamala mo akong abogado. Abogado naman baga. Grabe din pala yung pinagdadaanan mo. O kung sakali, ano ba sanang gusto mong pangalan? O yan, gusto ko sana talagang pangalan Melanie. Ay, ang ganda nun. O, di ba mas maganda yun? Oo, ipanotaryo mo na rin yan. Sumama ka na sa akin. Sabay-sabay na tayo. Tara na, Melanie. Tara, ipanotaryo natin yan. Ano ka naman lang dyan, no? Anong status yung panataro nyo? Sa iba na sa panataro nyo na rin. Ito, ano ba naman yan? Lahat na naman, may pangalan na yan. Grabe naman. Susunod yan, ha? Sino ba? Tapos, ito, Melanie. Sino ba si Melanie na to? Sino si Teka na, ako nagugulong-gulo na ako ha. Teka na, sino ba si Melanie? Ano naman siya eh. Hindi ko naman sino si Melanie na to. Well, mga stories. Ay na, nareklamo. Okay, balik tayo sa usapan, no? Ito, nagpaliwanag yung sitwasyon, no? Sinabi niya na abogado ayaw pa rin siya ng pangalan niya. Gusto niya palitan niya, no? Ito na yan, gusto niya ang pangalan. Sabi niya, Amel. Ayaw niya ng abogado. Gusto niya Melanie. Okay. Yun yung pala eh. Okay. Ay, sa ulat nito sa Phil Starlight, no? Hindi totoong tao sila Charmaine at Vanessa. Mga karakter sila sa absurd na random humor ni Bait. Okay. At dahil mabilis kumaga sa social media sa ganitong klaseng joke, no, nakisabay ang publiko. May mga tindaw din na tawag na Charmaine, ang mga orange nila. May mga netizens na gumagamit ng Vanessa bilang tawag sa langaw, di ba? At ngayon, ito possible na rin sumunod si Melanie bilang panibagong viral name. So, yan ang mga bukod dito sa trending na usapan, no? Mga stories, no? Ito, opinion ko dito. Una sa lahat, ito ang klaseng viral gusto ko dito. Harmless, simple, tanga sa magandang paraan, no? At higit sa lahat, nakakatawa lang na walang tinatapa ang tao. Wala na sirang relasyon, walang umiiyak sa notes app, no? Walang, guys, gusto ko lang i-clear yung video kinabukasan, ganito. Walang edited po yun pagkatapos mahuli. Isang orange lang, gusto kong magpalit ng pangalan, tapos may ilangaw, gusto kong magkaroon ng social upgrade. Tapos, yung avocado na dami dahil sa wordplay, okay? Sobrang walang kwenta sa unang tingin, no? Pero doon na siya gumagana. Ito ang totoo, masters. Hindi ko may ilalala. Yan yung mismo point. Minsan kasi mga tao, akala lahat ng bagay sa internet, no? Kailangan may malalim na analysis. Parang lahat ng kailangan may thesis, may essay, may breakdown. And here's what it says about society. Okay? So, pero mga stories, meron pero dito. Pero teka lang, mga stories, no? Sa kabila ng tawanin, no? Napaisip din ako ng malalim, okay? Hanggang saan ba ang limitasyon ng mga ganitong meme, no? Pagdating sa reality, okay? Kasi may isang aspect rito na medyo nakakaalarman, lalo na sa para sa mga bata, okay? Kaya sa video na to, no, pag-usapan natin yung bakit na trending sila Charmaine, Vanessa at Melanie, at kung bakit dapat din tayo mag-ingat, okay? Kasi ito basahin natin ito sana lang. Ito kasi habang nakatawag-tawa tayo dito sa tawag-tawa sa tanda, may isang bagay na ikababahala ko dito, no. At sasabihin ko sa inyo ng prangka, no, paano na naman yung mga future generations natin, no. Mga stories, no, alam naman natin kung gaano ka-expose ang social media, no, lalo na sa mga bata ngayon, no. Pati yung mga nursery, o prep, or kinder, grade 1, no, di ba? Mas magandang pang mag-scroll sa TikTok kaysa magsulat ng pangalan nila. Ngayon, iisipin nyo na ganitong sitwasyon. Okay? Don't get me wrong, mga stories, hindi naman sa nagiging killjoy ako dito, okay? Magalit kayo, gusto nyo magalit, wala akong pakialam. Kasi I want to share nyo my thoughts ko dito kasi napaka dito.
imagine mo, no, kung nasa loob kayo ng classroom, may bit-bit na flashcards, no? Si teacher, no? Ito na si teacher, yung picture, oh. Okay, class, ano ito? Ayan, tinuro yung ano. For example, yung orange. You know, ano to? Charming! Naku, mali class. Ito ay orange. Teacher, mali ka po. Ibag mo sa palengke sa SM Mall. Charming na nakalagay. Ayun. O, di ba? Well, nakakatawa siyang, nakakatawa siyang imagine, pero, well, para tayo medyo alamin to, no? Well, nakaka-alarma dahil para sa ating mga matatanda, okay? Alam nating meme lang to. Okay, understandable naman. Alam natin ang border ng jokes at ang realidad, no? Pero para sa mga bata na ang utak ay parang espionage, diba? Hindi nila alam ang joke, okay? Kung ano ang nakikita nila sa TikTok, no? At kung ano yung nakasulat sa display ng SM Supermarket. Lalo na pag tayo, no? Pag mimimili tapos kasama natin yung mga bata, no? Well, minsan papaniwalaan na yung bilang absolute truth, okay? So, huwag nating kalimutan yung mga internet culture. Kapag masyado nag-bleed sa real world, pwedeng makapagbabago ng basic foundation ng learning ng mga bata. Anong susunod? Kapag may lumipad na langaw ng science class, for example, yung langaw, isusulat nila sa test paper na tawag insekto ay Vanessa. Kapag pinili ng mas sustansya pagkain, hahanapin nila si Melanie, imbis na avocado. Di ba? Dito ako may problema dito, no? Cool, makikasabay sa trend, cute kapag ginagawa ng mga malls at tindahan na para makabenta. Pero sana alam din natin kung kailan pepreno. Okay? So, kasi habang naging inside joke siya sa buong bansa, no? Baka nagiging misinformation na siya sa isang 5 taong gulang na 5 taong gulang na bata na nag-aaral pa lang ng kulay at prutas, no? Kaya para sa mga brand, sa mga supermarkets na at lalo sa inyong mga magulang, no, kayo ang dapat magnotary sa utak ng mga anak niyo, okay? Enjoy natin yung jokes, no? Pero kapag kasama ng mga bata, no, ipaliwanag na natin. Anak, orange yan. Joke lang yan, parang, anak, orange yan, ha? Joke lang yan sa internet, yung Charmaine, ha? Ganyan. Ipapaliwanag mo sa mga bata, okay? Kasi kung hayaan natin na hindi natin babantayan, no? Kasi pagdating sa araw, pati yung lechon, manok, tatawagin nila Edgar, o dahil may mapapauso na naman sa TikTok, no? Tama na ang kabaliwan, ilugan natin yung mga memes, okay? So, mga stories, no, yan yung dito, totoo na. Support naman ako sa ganitong klaseng viral humor. Simple, absurd, wala naman dinadawad na tao. Pero biglang nakakatanda na. Responsibilidad pa rin natin at gabayan ang mga bata na nakakita nito. Okay? Ang meme, maganda kapag alam niyo lahat ng meme lang siya. Okay? Pero kung nagsimula niyo itong gawing basic knowledge na susunod na henerasyon, ibang usapan na yan. Okay? Kung sumamang ayon kayo sa pagkakomentaryo ito, i-comment nyo sa baba, orange ito, hindi Charmaine. Okay? Ang gusto ko na malaman ng opinion nyo, inaalaraman ba kayo ng epekto ng social media trend sa mga bata ngayon? Pag-usapan natin sa comments. So, huwag kalimutan na like, share, subscribe sa ating channel, and click na notification button sa baba. As always, mga stories at mga ka-Charmaine at mga kaprutas, thank you and have a great, never-ending stories. Bye! Vanessa.